Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kong Luistro, matapang na sagot kay Sara Duterte. Asan nga ba ang utak? Tinastigo ng matapang na propesor at huli ang motibo pero wala namang resibo. Grabe mga kaibigan, lalong na-expose yung pagiging incompetent ni Sara Duterte pagdating sa mga seryosong usapin at problema. Magaling lang talaga sa drama at manira sa kapwa. Parang hindi busy presidente kung mag-isip. Hindi na talaga nadala ilang beses ng sinupalpal ni Kong Luistro itong ating vice presidente tungkol sa utang, pero sige pa din si VP Sara sa pagpapakalat ng kabalbalan. At dahil nga sa tensyon sa Middle East, may mga kababayan tayong nangangailangan ng tulong. Abay syempre, nagpasikat na naman ang ating vice presidente. Kung siya lang ang pangulo, tapos na daw agad ang problema ng mga Pilipino. Madali lang naman daw magpadala ng eroplano. Kaya naman, Sara Duterte at mga DDS, pinalamo ng katotohanan. Grabe mga kaibigan, abangan nyo po yan. Talagang nakakahiya maging isang DDS. Lalo na kung idol mo pa si Sara Duterte. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sa gitna po kasi ng gulo dyan sa Middle East, may mga kababayan tayong na-stranded at humihingi ng tulong sa ating gobyerno, which is nauna na pong nagbigay ng babala at tulong ang ating gobyerno bago pa dumating itong gyera na ito. Pero itong mga DDS mga kaibigan, malakas talaga mang gaslight. Wala daw ginagawa ang gobyerno. Buti pa daw kung si Sara ang pangulo. Sigurado tapos na ang problema ng mga Pilipino. Kaya naman ang ating vice presidente, abay hindi nagpahuli mga kaibigan. Muli na namang nagbida-bida. Pakinggan niyo po ito, saglit lang ito. Pakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Grabe mga kaibigan Bakit kaya ganun itong mga DDS, itong mga Duterte? Yung mga analogy nila mga kaibigan puro sablay, diba? Tulad lang ni Bong Suntay madali daw magpadala ng eroplano. Ano yan? Parang nag-book lang ng Grab. Di po ba? Sana naman naiisip nila to mga kaibigan na ang pag-rescue ay plano. Di ba? Pinaplano ng maayos yan. Hindi lang basta kwento Tulad ni Sara Duterte, buhay ng mga Pilipino ang nakataya dito. Kinukumpara ba naman talaga mga kaibigan sa pandemya noon? Tapos yung nangyayaring gyera? Ganon kadali. Kaya naman mga kaibigan, heto ni Real Talk ni Professor Antonio Contreras si Sara Duterte at kanyang mga alipores. Pakinggan nyo po ito. Tapos si Kong Luistro, mamaya po talagang matindi yung buwelta dito kay Sara Duterte. Yung sinabi niyang madali naman daw magpalipad ng eroplano para kaunin ng mga OFW sa Middle East. Minsan mapapaisip ka talaga, nag-iisip pa talaga to si Sara Duterte. Ginagamit ba talaga niya ang kanyang utak? Unang-una, ihambing mo ang Davao sa Middle East. Yan. Para sabihin mong madali. Hindi naman natin sinasabing hindi pwede, imposible. Yes. Pero yung sabihin mong hindi, yung madali lang, di ba? Yun Yun yung point Hindi naman natin pinapasubalian na pwedeng mangyari. Pwedeng Correct. gawin. Pero hindi madali. Yung sabihin mong madali, yun ang point. Napaka-elementary naman nun sa isang gustong maging presidente, hindi ba? Sa isang gustong maging presidente, dapat iniisip niya yun Nalimutan niya ata ng ali. Na yun yung sinasabi ko, ang lugar na pupuntahan ay may gera. Hindi madaling magpalipad ng eroplano sa isang lugar na may mga nagliliparan mga missile at mga drone. Sinara na nga yung mga airports Okay, may mga limitado na mga operations. Kita naman natin na mismong airport ng Dubai ay binomba. Totoo. Hindi ba?
So hindi Totoo po ganun yan. kadali na magpalipad ng eroplano para kaunin ang mga kababayan natin. Baka lalo pa silang malagay sa alanganin. Correct. Imagine yung risk. Ilang episode na ba nangyari in the past sa mga eroplano accidentally na tatamaan ng mga missile kasi napagkakamalan. Yung isang maling aksidente lang. Hindi lamang eroplano yung masasayang na daang-daang milyon ang halaga, pati yung buhay ng tao. Ilalagay mo sa alanganin. Hindi mo naman pwedeng turuan ang mga yan. Kita mo naman ang Iran, lahat na lang tinira. Ang Israel at yung United States, ganun din. If you look at the flight radar map, pinost ko nga yan sa social media, yung lugar na Iran, Saudi Arabia, Yes. Iraq, ay talagang kita mo walang iilan na eroplano lumilipad. At ang mga lumilipad pa na eroplano militar. So hindi ba ginagamit ni Sara Duterte ang utak niya? Yun na nga mga kaibigan, no? Nakakahiya talaga. Vice Presidente. Nasaan ba yung utak nito mga kaibigan? Itong ating Vice Presidente. Pinagtatawanan nga ng ibang bansa yung kanyang pahayag mga kaibigan. Nakakainsulto po kasi. Lalong-lalo na dito sa ating mga strategic intelligence. Totoo po yan. Doon na lang po sa pagpe-prepare ng ating logistical. Mahirap na po yan. Di ba? Ang dami pong kailangang isaalang-alang ng mga factors. Pero kay Sara Duterte, napakadali. Ngayon mga kaibigan, kung madali lang pala para sa isang vice presidente ang lahat ng ito, bakit di pa niya gawin, no? Puro koda kasi mga kaibigan, puro politika. Sabay bilib na bilib pa yung mga alipores. Ay nako talaga. Tapos may mga DDS pa na yung iba tinatanggap din ng DDS sila, yung isa nagpapanggap na hindi naman siya DDS, kunyari objective and fair. Pero yung bang pwede naman daw sa Jordan pumunta pwede naman daw sa Jordan paliparin yung aeroplano at doon kauni ng mga Pilipino. Again, at ginagamit pa ng mga tumang utak nila. Ang Jordan ibang bansa. Bagamat maaaring hindi siya kasama sa giyera, pero ang kanyang airspace may mga tumatakbong mga missile. Yun na At nga. hindi lang yun, yung simple na lang nasaan ba yung mga kakaunin mo mga Pilipino? Hindi ba nasa Qatar, nasa Dubai, nasa Sharjah, nasa nasa Bahrain, 'di ba? Ay ang mga ibang bansa yan, so kailangan mo mag-organisa pa ng mga bus na sasakyan ng mga Pilipino. Kailan sila mag-travel ng hanggang 12 oras overnight papunta sa Jordan. Ang dami mong kakausapin na border crossing. Ang daming kakausapin ng mga bansa. At hindi mo pang alam kung ligtas. Yun na nga. Doon, ang advice ng mga tao doon, sa mga tao nila, duck and cover. Keep where you are. Yung papupuntahin mo pa sila doon sa lugar na pipick upin sila ng bus at patatakbuhin mo pa yung bus papunta doon sa Jordan. Di in-expose mo rin sila sa peligro. Tapos Bubita papupuntahin mo kasi. sila doon sa isang lugar, sa embassy, sa embahada. Yung embahada nga nagsara. So anong kabubuhan yan? Sabi ko nga sa post ko, hindi ito Boracay, hindi ka magkukulang ng Grab. Sa bagay, iisipin mo talaga, siguro genetic na sa mga diehard Duterte supporters ang ganito. Yung minsan isususpend nila ang kanilang katwiran, may pagtanggol lang o makakampi lang sa kanilang pinupuon. Totoo po yan. Totoo po yan. Kahit mali na, sige pa din. Di po ba? Pansinin nyo po. Eto na lang mga kaibigan. May narinig po ba kayo na pagkondena ng ating Vice Presidente sa mga naging pahayag ni Bong Suntay at ni Topacio? Wala, di ba? Wala. Anong inuna niya? Sige nga po. Itong pagbida-bida niya na madali daw magpalipad ng eroplano sa gitna ng gyera. Di ba hindi nag-iisip, kapal ng muka? Tapos mga kaibigan, inuna niya ulit, no? Pagpapakalat ng paninira na naman kay Kong Luistro. Pakinggan po natin to, saglit lang din to. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice. May utang niya na 8 million sa asawa ko. Kapal ng mukha, di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May utang na 8 million. May gana pang bumanat. Talaga. Actually, gusto ko nga siya ipaano Ano? Ano ba tawag dyan? Yes. No, not estafa. Estafa? Patanggal siya dyan kasi
Hindi. Nakalimutan Tagal ko yung ah. term. I'm so sorry. Nakalimutan ko yung term. Patanggal siya Nakalimutan yung dyan script. kasi meron siyang conflict of interest. Hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o ging-ana, hindi ako... Ay nako talaga mga kaibigan, no? Nagawa pa talaga na manira na naman. Alam niyo po kasi mga kaibigan, unang ginamit na nitong si Sara Duterte, itong issue na ito kay Kong Luistro sa gitna po ng kampanya laban kay Luistro noong 2025, no? Midterm election sa isang sortie diyan sa Batangas. Kung maalala po ninyo, di ba? Ayon po kasi dito sa kampo nila Duterte, ang halagang ito ay bayad daw mga kaibigan yung 8 million para sa isang kasong hawak ng law firm ni Mans Carpio na may kinalaman sa asawa ni Luistro. Kumbaga legal fees, no? Sinabi ng ating Vice Presidente na ilang beses na itong naniningil pero hindi umano nagbabayad si Kong Luistro. Mga kaibigan, matagal na pong sinagot ito ni Kong Luistro. Itong mga paratang na ito ni Vice Presidente Sara Duterte. Itong mga paninira niya nung panahon ng eleksyon. At ito nga po yon. Pakinggan po natin. Kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Peke. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung Totoo. saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Kita nyo mga kaibigan, matagal na pong sinagot ni Kong Luistro ito. Ito yung sagot niya mga kaibigan noong 2025 ba. Gusto lang nating i-emphasize ito mga kaibigan kasi matagal nang hinihingi ni Kong Luistro yung resibo, yung entry of appearance at pleading kay Sara Duterte. So nasaan? Di ba mga kaibigan, kita nyo po, dahil magaling na abogada si Kong Luistro, abay hinihingi niya noon pa kay Sara Duterte. Na isang abogada din. Sana alam niya to, di ba mga kaibigan? Yung entry of appearance at pleading. Hinahanap ni Kong Luistro ito para patunayan kung totoo ba ang paratang ng ating Vice Presidente. Kaso mga kaibigan, mapahanggang ngayon, wala. Kita nyo mga kaibigan? Ganun lang mga kaibigan ginagawa ng ating Vice Presidente. Diba, nire-recycle yung mga paninira o sa kapwa niya, government officials. Paano kasi mga kaibigan? Mainit ang impeachment laban sa kanya dahil si Kong Luistro ang tumatayo lang naman na chairperson ng House Committee on Justice. Ibig sabihin mga kaibigan, siya ang umahawak sa impeachment proceedings ni Sara Duterte. Kaya muling binubuhay ng mga pro-Duterte, lalong-lalo na at sa pangunguna ni Sara Duterte, ang issue na 8 million para questionin ang kanyang kredibilidad mga kaibigan ng ating Kong Luistro. At syempre yung kanyang integridad bilang judge sa kaso dito nga sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya nga sabi ni Sara Duterte mga kaibigan, gusto niyang patanggal si Luistro dahil daw sa conflict of interest. Hindi mga kaibigan, no? Ay nako talaga, alam na alam natin, classic Duterte style mga kaibigan. Character assassination, di ba mga kaibigan, kitang-kita, magaling sa paglilihis ng mga issues. Ano to, takot ba sila mga kaibigan kay Kong Luistro o takot sa kanyang impeachment? Alam naman natin mga kaibigan, sa batas hindi uubra ang sabi-sabi, di po ba?
Ang utang na 8 million ay hindi parang utang lang yan sa sari-sari store na pwede mong ilista lang sa kapirasong papel. Di po ba? Kung talagang abogado si Manscarpio ng mga Luistro noon, nasaan ang record sa korte? Nasaan yung mga resibo? Yan po yung hinihingi ni Kong Luistro. Di ba? Kaya nga mga kaibigan, hindi na nagsasalita ngayon si Kong Luistro kasi alam naman natin lahat to ay paninira. Oo, matagal na po yung sinagot. Pero mga kaibigan, malinaw yung ibig sabihin dito ni Kong Luistro. Na huwag siyang daanin sa drama. Daanin sa toong ebidensya. Kung meron man totoo naman kasi, di ba mga kaibigan, kapag walang resibo, ang tawag dyan, istoryahe. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.